Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At minsan may palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. So tayo po ngayon ay naririto upang maparangalan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay sa pamamagitan po ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Lahat po na nagtagumpay, pinagaling ng Diyos, dumanas man ang anumang karamdaman, pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng bagay na ating naranasan, lalo na tayo po'y nakakahinga pa rin, ay ipagpapasalamat sa ating Diyos. Amen? So tayo po ay lalako sa pagpapasalamat. So samahan niyo pa ako sa pagbabasa po ng Biblia sa Colosas, chapter 2, verse 7. Ganito po ang ating mababasa. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Pagpalain po ang banal na Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. So malinaw po na sinasabi po ni Apostol Pablo sa Colosas Church at kanya pong ini-encourage ang maraming mananampalataya na magpakatatag sa buhay na ito. Amen? Magpakatibay sapagkat marami po tayong mararanasan sa ibabaw ng mundong ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ating pananalig sa ating Diyos, ang sabi po ni Apostol Pablo sa Colosas Church, laging magpasalamat sa ating Diyos. Amen? Naganda na po ba ang lahat para magpasalamat? Lunayan po natin sa mga babae, inaanyahan po ang bawat isa na tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat mula noon hanggang ngayon ay napakabuti niya. Amen? Sino po ang pinagtagumpay ng Diyos sa mga babae? Ipapasalamat po natin sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Nining. Sige po, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Salamat po sa Lord na gumagalingan po. Kasi po yung anak kong si Lenny po kasi limang buwan na po siyang hindi nagkakaroon. Tapos po nung nagkaroon po siya, halos mag-isang 3 linggo na po. Namalakas po. Kaya nagano po kay Pastora kung ano po yung namin dapat nagamot na para tumingin. Pero hindi po po sinapay niyo kasi pray ko po kay Lord na hindi ko po na dumating sa minto yung dugo niya. Ano pa yung natutulungan ng Diyos? Kaya po nila po siya gano'n. Salamat po sa Lord. Salamat sa Lord kasi hindi na po siya masyadong inuubos. Napapakabuti talaga sa Lord. Thank you po. Po na kapag ang isang Kristiyano ay sumasampalataya sa ating Diyos at sinasabi talaga natin na talagang walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Ang lahat po ay kayang gawin ng Diyos. Ang gagawin lang po natin ay ilapit sa Kanya ang ating kailangan. Amen po ba? Amen. So sino pa po sa mga babae? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Ate Annabel. Pagpala pong umaga sa atin lahat. Papasalamat ko lang po kay Lord yung kaligtasan ko, yung binigay niya sa amin. Tsaka alam ko po na 2 linggo po ako wala dito kasi po mayroon po akong isang problema na hindi ko po ma-share. Pero sa iba na i-share ko to. Kasi nagkaroon po kami ng lamat ng tatay ko. Sa tagal ng panahon, umabot ako ng ganitong edad, first time ko pong sumagot. Kasi hindi ko na po kaya. Kaya grabe ang pagsubok binigay ni Lord sa akin, sa pag hindi ko pagsimba, sa pagbalik na sakit ng anak ko. Mas pinili ko ang trabaho. 2 linggo po ako nagtatrabaho.
mas pinili ko dahil gusto ko pong mapatignan siya sa doktor at nakalimutan ko si Lord. Sa ginawa ko na yon, may binigay po siya sa akin, hindi ko alam kung parusa to. Kahapon po, naramdaman ko yung itong pako na to. Pag hindi po ako lumakad, hindi siya sumasakit. Maghapon po ako kahapon na nakahiga na lang. Kasi hindi ko po siya nakalain na hihipuin ako. Sa ano po, sa paghipo niya sa akin, nagising po ako na hindi ko pala kailangan ang pera. Hindi ko pala kailangan ng doktor. Kailangan pala mananalig ako sa kanya. Dahil sa problema ko dun sa father ko, nagkaroon po ako ng kahinaan. Kaya hanggang ngayon ho, nagdudusa ako ngayon sa paa ko. Pag lumakad ako hanggang ngayon sumasakit siya. Pagpasok ko sa simbahan, di sa church na to, tumatabingi po yung mukha ko pag upo ko doon. Ngayon, tumayo ako, nagpapasalamat, nagulat ako hindi siya sumasakit. Kaya grabe ang ano ni Lord na kailangan ko pala, hindi ko kailangan ng pera, kailangan ko siya. Sa anak ko, hindi ko siya napagamot. Dahil yun pong himala na binigay sa akin ni Lord ngayon, sana hindi na ako makalimot. At saka sa tatay ko, okay na kami kagabi. Naghimala siya sa buhay ko na hindi ako humingi ng tawad, hindi ako na unang tumawag, pero siya ang nagpakumbaba. Kaya nagpapasalamat po kay Lord sa binigay niya sa aking paghihimala. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Isa na lang sa babae. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Ate Elizabeth. Amen. Siyempre, gusto ko magpasalamat sa nakailang years na buhay. Unang-una sa kagalingan na pinaranas niya sa akin na tatlong araw man ako dinala ng dami sa sakit karamdaman ay sabi ko nga sabi ko itong taon na ito, kala ko di ako kakasakit. Na alam ko kasi siyempre, no, normal yan. Nagpakatayin din pa tayo. Pero isang bagay na pinapapasalamat ko sa Diyos na Wednesday ng gabi. Wala ko talaga eh. Yung nakaramdam ako ng yung panic attack na naninigit yung dibdib ko. Tapos, nahihirapan ako ng niya. Then, isa lang yung tinawag ko, ang Diyos. Sabi ko, Lord, habang nakahiga ako noon, nakataas yung kamay ko. Yung na isang kamay lang eh. Ganun ko mga pangalawa na sinalawa ko na kasi nahihirapan ako yung niya. Tapos, parang talaga, naninigit na yung dibdib ko doon. Dahil niya sa nararamdaman ko sa blood, nagkaroon ako ng lagnat. Ngayon pa man ay nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi may time na yun habang tinatawag ko, sabi ko, in Jesus' name, sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. And then, yung pagtayo ko, hindi ko nararamdaman yung pag-aana na nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga na talagang sa oras na kailangan mo, ay sa oras na nahihirapan ka, walang ibang tatawagin kundi ang Diyos lamang. Kaya isang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung kagalingan na pinaralan niya sa buhay ko, at sa pag-ingat pag-ibig niya sa pamilya niya. Yun lang po. Amen. Dito naman po tayo sa mga lalaki. Sino po sa mga lalaki ang magpapasalamat sa ating Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Daniel. Nais ko pong ibahagi at ipaalam sa inyo na patuloy na gumagalaw ang Diyos na buhay sa aming buhay. Sa pagalingan at sa pang-araw-araw pangailangan. Chinalis ko ako ni Lord kahapon. Kasi po, yung aking kabalae, nagkasakit din po na kagaya nung naging sakit ko. Sasamahan ko po siya sa Martes sa Heart Center. So, siguro yun ay yung daan na para
subukin ako ni Lord dahil siya'y Rizalista. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng magandang salita na para maitulong ko sa Kanya ang daang patungo sa inyo, Panginoon. Sana magkaroon ng matagumpayan ng Kanyang sakit na halos ang tibok pa lang po ng puso niya nasa 30% na nagpa-tudaego po siya. Kaya kailangan po samahan ko siya magabayan sa paano lumakad sa heart center. Hindi ko po kayo na sana gabayan niya ako kung paano ko ipanidiwanag na hindi Diyos si Jose Rizal. Si Jose Rizal is a martyr tam, di ba? Sambayan. Baka, inaalala ko, baka ako mahila. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon na pumasok sa isipan ko na parang binubulungan niya ako. Yan ay pagkakataon ko para ipaliwanag sa kanya na hindi Diyos yung siya. Yun lang po. Maraming salamat na sa Diyos po. Palapakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Brother Leto. Ang po sa Diyos. Napagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po'y labis na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na buhay. Sa isang linggo pong pagsama sa aking buhay, sa pag-iingat, proteksyon, himala at pagpapala. Sa pag-iingat po sa aking buhay, kahit saan man po ako magpunta, nandun po yung pagsama ng Panginoon. Hindi na po ako pinapabayaan mapahamak at proteksyon po sa mga sakit at karamdaman na hindi niya po nahaya magkasakit. Kasama po yung aking mga mahal sa buhay. At salamat po sa mga pagpapala ng Panginoon, sa mga mabubuting bagay na ginawa po niya sa aking buhay, kasama po yung aking pamilya. Na nandun po yung pagpapala ng kalakasan, kagalingan, at sa mga financial po na patuloy pong pinagkakalot ng Lord sa aming buhay, sa mga pangailangan po namin sa pang-araw-araw, sa aming mga bayarin. Maraming salamat po sa Panginoon dahil nalalaman po namin na ang lahat po ng ito ay pinoprovide po ng Panginoon at yun lamang po. Salamat po sa Panginoon. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Sana lang po, pagkakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Brother Paul. Amen. Unang-unang, ako rin pagkasalamat sa Diyos na buhay sa patuloy na gawin sa ingat niya sa ating mga mahal sa buhay. Papasalamat ko lang po sa Panginoon yung mga nakalipas na linggo, no, na si Marisol ay may sakit, inalagnat, ubo-ubo. Marami na po siyang nainom na gamot pero hindi pa rin gumaling yung kanyang ubo. Ngayon, naalala ko po yung sinabi ng Diyos sa Ezekiel 47 verse 12, no, na pinatubo ng Diyos ang punong kahoy sa tabi ng ilog. Ang bunga nito ay masasarap at ang mga dahon po nito ay gamot. Naalala ko po yung sinabi ng Lord, o nga pala sabi ko. Kaya ang ginawa ko, kumuha pa ko ng oregano at kumuha ko ng bunga ng punong kahoy, kalamansi po yun, at ipinagsama at yun po ang ipinainom ko sa kay Marisol. Umagang hapon, alam niyo po talagang ang Diyos po ay napakarunong, no, pinapaalala ng Diyos ang tamang gawin. Amen. At ito po sa aking ginawa, talagang napakabuti po ng Diyos, gumaling po si Marisol sa kanyang ubo. At ngayon, tuloy-tuloy na po ang kanyang pagpasok. Amen. At ang lahat po niyan, ay sa Diyos po ang papuri. Pakapa natin ang buhay na Diyos. Ang susunod po na gawain, ibibigay ko na po ang mga pangako ng Diyos sa buhay po natin. Sige po. Tayo pong natin tumayo.